Sa singit-singit at mga butas ng ilang upuan sa NAIA, may sumisilip. Mga surot na inireklamo ng ilang pasahero. Pero di pa man tapos ang issue sa mga surot sa NAIA, may isa pang peste ang nakita sa paliparan. Daga! Isang namataan sa siling ng Terminal 3. Initial concern nga namin after immigration is, upo ba kami sa yung mga seats because of the surot issue. Bigla na lang nagtinginan yung mga tao sa ceiling. Biglang lumabas yung daga. Nilibot niya yung buong lighting fixture dun sa gate. So they went back and forth eh. Nakita ni Curb ang daga bago bumiyahe patungong Singapore para sa Eras Tour ni Taylor Swift. International wing yun. So what will it tell yung mga foreigners na magta-travel sa Philippines at aalis from the Philippines? Dismayado rin ang ibang pasahero. Siyempre, kadiri, kahit sino, dapat maging malinis ang airport. Spaces naman dito sana sa atin, maging maayos sana ang pagpapatakbo nila. Medyo hindi siya nakaka-proud as a Filipino kasi siyempre, I believe isa tayo sa mga worst airport sa buong mundo. Pero paliwanag ng Manila International Airport Authority, there's so many mga concessions with restaurant, most likely. So bali ang hinala niyo po sir, it could be from the concessionaires? Most likely. Matapos mag-viral ang video ng daga rito sa NAIA 3, agad iniutos ng Manila International Airport Authority sa mga taga-NAIA na inspeksyonin hindi lang itong Terminal 3, kundi lahat ng paliparan. Ininspeksyon na ang Terminal 3. Pinare-review rin daw ang mga kontrata sa pest control sa mga paliparan. Tiniyak din ng MIAA na araw-araw nililinis ang NAIA. A639. Ang problema ng Amerika sa sunod-sunod na pamamaril, pinangangabahan ng isang grupo na maging problema rin sa Pilipinas. Yan ay kapag muling pinayagan ang mga sibilyan na bumili at magmay-ari ng mga semi-automatic high-powered firearms gaya ng 7.62 at 5.56 caliber rifles. Nakikita ang result ng ganong policy sa Amerika sa mga shooting na nangyayari sa kanila. Kung yung ganong culture ay dadalhin natin dito sa Pilipinas, ganong problema din ang haharapin natin. Sabi ng PNP, alinsunod ito sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na sinuspinde ng Administrasyong Duterte noong 2018 dahil sa pangambang magagamit ito ng mga terorista at mga kalaban ng gobyerno gaya ng nangyari sa Marawi Siege. Nitong February 27, isinumite ng PNP ang bagong amended IRR ng batas sa UP Law Center na magkakabisa 15 araw mula publication. This is a regulated law. So kung meron po tayong makikita later on na may pang-aabuso at may makikita po natin na itong amendment po ay aabusuhin, then we will enforce strictly what is written in the amendment rules. Para sa ilang gun retailers at owners, napapanahon na para payagan uli ang mga sibilyan na bumili ng high-powered rifles. Di lang daw ito pandepensa sa sarili, kundi pandepensa sa bansa. Lalong-lalo na sa nangyayari ngayon, di ba, with China and all of other possible enemies will come in. Tayong mga may license to own and possess, nakukuha neto, syempre pag nagkaroon ng gera na ayaw sana natin, meron tayong mga armas na may dadagdag magagamit para depensahan ng ating bansa. Pero sabi ng Gunless Society of the Philippines, hindi IRR ang dapat amyendahan, kundi ang mismong batas. Mungkahi nila, limitahan lang sa 2 ang mga baril sa bawat sibilyan, huwag payagan ng mga sibilyan na ilabas ang baril sa bahay at ipagbawal ang pag-aarmas ng mga bodyguard ng mga politiko. Kahit may sampina na, no-show pa rin si Pastor Apollo Quiboloy sa pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil dito, I cite in contempt Apollo Carreon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. sabi ni Senator Risa Hontiveros, nagpadala ng sulat ang abogado ni Quiboloy sa komite noong February 28. Nakasaad dito na paglabag daw sa karapatan ni Quiboloy kung pipilitin siyang humarap sa komiteng nagdeklara na sa kanyang guilty. Napapahiya at nahaharas lang umano si Quiboloy sa umano'y public trial ng Senado at media. Giit ni Hontiveros, hindi uubra ang ganitong dahilan. Inalmahan din ni Senador Robin Padilla ang pagpapakontempt kay Quiboloy. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya
na ma-contempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Noted ang pagtutol ni Senator Robin Padilla, pero kailangan ang majority vote sa loob ng 7 araw para mabaligtad ang utos. Sa pagdinig, 2 dating miyembro ng KOJC ang nagsiwalat ng umanay money-making schemes ng grupo. Ang isang OFW sa Singapore umabot daw sa puntong hindi na makabayad sa bahay sa Pilipinas dahil sa tithes o ikapo. Ini-encourage po kami na if you're really faithful and you wanted more blessings, you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 90%. Ginagamit din daw ng grupo ang kanilang mga miyembro para makapag-remit ng pera sa Pilipinas o kaya'y makapag-loan. Because in Singapore, no one is allowed to send bulk of money in one single day. But one day, they also asked me to send like more than 100,000. Gamit po nila yung mga work permit ng mga members dito to loan money in certain loan companies. Pagtestigo naman ng dating opisyal ng charitable organization na Children's Joy Foundation Incorporated sa Canada na sinimulan ni Kibuloy, ginamit ang kanyang mga koneksyon para makalikom ng pera para sa mga bata. Nakakalikom daw sila ng mahigit 165,000 pesos gabi-gabi. Pero most of the funds hindi na pupunta talaga sa bata. Ang Canada Revenue is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. nag-resign si Makiling noong 2019 matapos magpadala ng 1 million Canadian dollars sa Pilipinas nang walang paliwanag. Sabi ko, oh my God, sabi ko. Ito na yung after na yung nahuli siya sa Hawaii kasi iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Marami rin umanong miyembro ng KOJC na iligal na pumasok sa Canada at ipinapakasal sa ibang miyembro roon. Sa labas naman ng Senado, nanawagan ang mga taga-suporta ni Kibuloy ng hustisya para sa kanilang lider. Habang nasa resupply mission para sa BRP Sierra Madre sa Union Shoal, hinarap ng mga sakay ng Unay sa May 4 ang pambobomba ng tubig ng 2 barko ng China Coast Guard. Kung dati pahapyaw lamang ang pambobomba ng tubig ng China, kahapon direktang tinamaan ang salamin ng bintana ng barko ng Pilipinas. Nasugatan sa nabasag na salamin ng 4 na tauhan ng Unay sa May 4. Nasugatan din sa kamay si AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos na sakay mismo ng winoterkano na barko. Sa drone shot ng PCG, kitang-kita ang pagtama ng tubig sa ating barko. You must off your curse and leave immediately. Mike 201, this is 4407. We are attending a wounded personnel inflicted by your vessel. Para gamutin ang mga sugatan, nagpadala ang BRP Sindangan ng medical team na binantayan naman ng China Coast Guard. Bago yan, dumikit hanggang sa kumaskas ang China Coast Guard vessel sa BRP Sindangan. Kung hindi naging maagap yung ating Coast Guard sa paglalagay ng fender dito sa gilid ng BRP Sindangan, ay baka mas malala pa yung nangyari doon sa pagsalpok nitong China Coast Guard 21555 dito sa BRP Sindangan sa tangkang paghaharang ng mga resupply ships natin papunta sa Union Shoal. The Philippine Coast Guard personnel are really doing so much effort to prevent the collision. The Chinese Coast Guard personnel are just standing there and taking video. Perhaps that it was deliberate on their part. Nakalusot naman ang Unay sa May 1 at nakapag-supply sa BRP Sierra Madre. Ineskorta naman ang BRP Gregorio del Pilar ang Unay sa May 4 at BRP Sindangan pabalik ng Palawan. Wala naman ako napansin na intention to sink, just to disable. Kasi ang target nila is the bridge and the smokestack para maano yung engine natin. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi pa ito dahilan para gamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. We continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous action. I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Sabi naman ng US State Department, tutulong ang US kung magkakaroon ng armed attack sa mga barko, eroplano at mga tauhan ng AFP at Coast Guard ng Pilipinas alinsunod sa Mutual Defense Treaty.
Pero kung may tuturing bang armed attack ang pang-water cannon ng China? I'm not going to speculate or get out ahead of any discussions in this regard. Sabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, Pilipinas ang muling sumira sa anilay pangako nito sa China at Pilipinas daw ang gumagawa ng gulo. Ayon naman sa DFA, wala raw kasunduan na pinasok ang Pilipinas sa China tungkol sa ayungin. The Philippines has not entered into any agreement. I repeat, the Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdiction over its EEZ and continental shelf, including in the vicinity of the Ayungin Shoal. That has not been supported by any shred of credible evidence, sirang plaka. Paulit-ulit. Paalala po sa mga magulang, gabayan ng inyong mga anak sa paggamit ng mga social media app. Isang lalaki ang nagpanggap na estudyante para mabiktima ang minor de edad na nakilala niya sa dating app. Nanghingi pa ang suspect ng mga sensitibong litrato at video para pilitin ng biktima ang makipagkita sa kanya. Nagulat ang lalaking yan na may kasamang taga-NBI ang katatagpuin niyang babae. Ayon sa NBI, nagkakilala sa dating app ang 17 anyos na babae at ang lalaking nagpanggap na estudyante. Pero 37 anyos na pala. Nang makuha ang loob ng dalaga, hiningan daw ng suspect ang biktima ng mga sensitibong picture at video. Ikayat siya na magpadala ng nude photos and videos at nag-offer pa ng 100 pesos, 500 pesos per photo and video. Ang victim naman natin sa inaakala na boyfriend na nga niya itong kachat niya, nagpapadala naman. Ang mga ito ang ginamit niyang panakot kalaunan para pilitin ang biktima na lumuwas pa Maynila. Sinasabi nito pumunta ka rito at magsama tayo, mag-check-in tayo. May kasama ng pananakot, ikakalat sa social media nitong lalaki at padadala sa school niya, sa family niya. Yung bata naman ay natakot. Gusto ko rin sana siyang talagang lumabas ng Maynila. Humingi ako ng tawad sa nagawa ko na hindi ko sinabi na totoo na meron din akong asawa. Nakaharap sa patong-patong na kaso ang suspect na aminado sa krimen. Sasampahan natin siya ng kasong Anti-Photo and Video Voyeurism Act in relation to Republic Act 10175 dahil gumamit siya ng cyber dito at isa pa consented abduction in relation to RA 7610. Minor itong biniktima niya at gumamit siya ng gadget, so we're looking at 12 years pataas. Kababuyan niya. Pakulong ko talaga siya, sir. Hindi lang sa investigasyon ng Senado pinadadalo si Pastor Apollo Kibuloy para ito sa umano'y pang-aabuso niya sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. May sabi na rin siya sa Kamara para naman sa pagdinig sa mga panglabag umano ng Sunshine Media Network o SMNI sa kanilang prangkisa. Ang SMNI ang broadcast arm ng KOJC. Pero sa isang liham sa House Committee on Legislative Franchises, sinabi ng kampo ni Kibuloy na hindi siya dadalo sa committee hearing sa March 12. Honorary chairman na lang daw kasi ang pastor at 2018 pa hindi kasama sa pamamahala at operasyon ng SMNI. Kasabay nito, nagbigay ang kampo ni Kibuloy ng mga pangalan na pwedeng maging resource person sa pagdinig. Sa social media platform na X, ibinalita ng SMNI na itinalagang bagong administrator ng properties ng KOJC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Spiritual advisor ng dating Pangulo si Kibuloy. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Duterte at ng KOJC. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio. Ginawa ang anunsyo sa gitna ng pag-contempt at hiling na pag-aresto ng Senate Committee on Women and Children kay Kibuloy at sa pagsasapubliko ng Korte sa Amerika ng arrest warrant ni Kibuloy para sa mga kaso ng sex trafficking, cash smuggling at iba pa. Binuhay rin muli ng Department of Justice ang sexual abuse at human trafficking charges laban kay Kibuloy. Sabi naman ng DOJ, wala pa silang natatanggap na extradition request para kay Kibuloy.
Tuloy na ang ban sa mga e-trike at e-bike sa mga national roads sa April 15. Nagsagawa ng public consultation ng MMDA sa iba't ibang grupo para sa Implementing Rules and Regulations o IRR nito. Kabilang sa mga kalsada kung saan bawal ang mga e-bike at e-trike ang EDSA na mayroong bike lane. Tingin ng ilang e-bike enthusiasts, it should be treated the same. May technology lang tong pedal assist bicycle. Yung mga e-bikes na i-allow doon sa bike lane ay dapat classified pa rin as bisikleta, meaning pedal assist. Kapag ipinatupad na sa April 15 yung ban sa mga light electric vehicles katulad ng mga e-trikes at mga e-bikes, pagmumultahin ng 2,500 pesos ang sino man na mahuhuli na dumadaan sa mga national roads. Pwede rin hatakin o i-impound ang inyong mga sasakyan. Hiling ng mga commuter group, huwag munang ipatupad ang ban. Labag din daw ang ban sa Electric Vehicle Industry Development Act na nagpo-promote ng paggamit ng e-vehicles. Sabi ng Make It Safer movement, marami ng proposal para gawing ligtas ang mga lansangan pero dinidelay raw ito ng MMDA. EDSA, meron na pong matagal na naghihintay na proyekto sa pag-improve po ng mga bike lanes natin doon. Ilang beses na rin pong hinihintay ang coordination at cooperation ng MMDA and other stakeholders. I think nag-implement ang Quezon City ng mga bike lane program niya, di ba? Opo. Hindi naman namin hinarang yan. Yung EDSA, ang pinipilit nyo, magsara ng isang karsada. Imagine niyo kung gaano kasikip ang EDSA. Hindi rin daw totoong delikado ang mga e-trike at e-bike kung ikukumpara sa ibang sasakyan. They're definitely not as dangerous as MMDA is claiming. Sa datos ng MMDA, parami ang mga e-bike na sangkot sa aksidente. Triple ng bilang ng 2019 ang bilang nung isang taon. Kukonsiderahin daw ng MMDA ang mga suhestyon ng grupo sa binabalangkas nilang IRR. Sobrang swerte na nga kung manalo ka ng isang beses sa loto, pero ang isang mananaya not once, not twice, kundi 20 beses umanong nanalo sa loob lamang ng isang buwan. Pagsiwalat ni Senate Committee on Games and Amusement Chair Raffy Tulfo sa Super Radyo DZBB mula sa mismong listang isinumite ng PCSO ang impormasyon. Medyo nakakataas ng kilay. Isang tao nanalo ng 20 times in 1 month. Meron doon 10 times in 1 month. Baka magkapangalan pero still, pareho-pareho yung premyo ang pinanalunan. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni PCSO General Manager Mel Robles na wala siyang alam dito. Pero pwede naman daw itong paimbestigahan. I'll look into that kung meron ng gano'n. Kasi hindi naman ho kami tumitingin na yan after namin maibigay. Kine-question din ni Tulfo ang walang mintis na panalo tuwing nagbobola, kumpara nung wala pang iloto na inaabot ang ilang buwan bago may maka-jackpot. Every draw, may tumatama na, especially nitong dumating na itong tinatawag na iloto. Diba, usually, inaabot na mga 3, 4, 5 draws sa bawat game bago tamaan. Ngayon daw, tuwing draw, may tumatama. Sa datos ng PCSO na sinuri ng GMA Integrated News Research, umaabot na sa 29 ang nananalo ng jackpot mula sa 5 lotto games mula nang ilunsad ang iloto noong Disyembre. Ang tsansa na manalo sa pagtaya sa iba-ibang lotto games naglalaro sa 1 in more than 5 million hanggang sa 1 in more than 40 million. Kaya mas mataas pa ang tsansang tamaan ng kidlat na 1 in 15,000 kesa jumakpat. Dati nang itinanggi ng PCSO na kayang manipulahin ang resulta ng loto. Sa Lunes, nakatakdang ituloy ng Senado ang investigasyon sa e-lotto system. Pag sinabing Bohol, matik na naiisip ang Chocolate Hills. Local o foreign tourist man namamangha sa mga burol na idineklarang protected area at National Geological Monument noong 1997. Ang isla ng Bohol ang unang global geopark ng Pilipinas na idineklara ng UNESCO dahil sa natatanging geological identity ng isla, kasama ang world-famous Chocolate Hills. Yun nga lang, nagtayo sa paanan ng mga burol na sakop ng bayan ng Sagbayan ng resort na may swimming pool, water slides at cottage pa. Puna ng ilang netizens, panira ito sa view ng Chocolate Hills. Sabi ng DNR, kung natituluhan ang bahagi ng Chocolate Hills bago ito ideklarang protected area noong 1997, kikilalanin at irerespeto ang karapatan at interes ng pribadong may-ari. Pero pwede pa ring magpatupad ng restrictions at regulasyon sa kung paano gagamitin at ide-develop ang lupa na sakop ng protected area. Ang mga restriction at regulasyon idedetalye sa Environmental Impact Statement bago ito isyuhan ng Environmental Compliance Certificate o ECC.
Sa kaso ng resort, naglabas na ang DNR ng closure order noong pang September 2023 at notice of violation nitong Enero dahil sa pag-operate ng walang ECC. Under the local government code, it's the municipal government that has the primary duty to issue the cease and desist order also and maybe a closure order. Kasi sila din ang nag-issue sa building permit and the mayor's permit. The governor sa provincial government, we can do our supervision making sure na enforce talaga ng municipal government ang batas. Iniimbestigahan na raw ng sangguniang panlalawigan ng pagpapatayo sa resort noon pang September 2023. Inirekomenda rin daw nila na rebisahin ang mga patakaran ng DNR sa pagdevelop ng Chocolate Hills area. We have already sent our recommendations and requests to the DENR to stop any construction within the protected area. We have not received any official written comments or feedback from the DNR, and so with the result of their investigation regarding the Captain's Peak Resort. Ayon naman sa Department of Tourism, hindi accredited at wala ring application for accreditation ang resort sa Kagawaran. August 2023 pa raw sila nagpahayag ng pagkabahala at nakipag-ugnayan sa Kapitolyo ng Bohol kaugnay ng issue. Naghain ng resolusyon ng Senate Tourism Committee para imbestigahan ang pagtatayo ng resort. Patuloy pa rin hinihinga ng panayam at pahayag ng GMA Integrated News ang may-ari ng pamunuan ng resort. Itong naka-plastic na bala ang nakita umano ng mga otoridad sa bag na negosyanteng si Charity nitong Enero. Patay lang sila noon ng kanyang asawa at pasakay na ng eroplano ng ipatawag ng mga otoridad. Mabuksan ko yung baga. Nung hawakan ko, sabi niya bawal niyo pong hawakan. Chinek niya pero alam niya kung saan niya kukunin yung bala eh. Sabi ni Charity, hindi kanila ang bala. May baril sila pero hindi raw nila ito dala. Gayunman ipinakita pa rin niya ang lisensya ng kanilang baril. Kaiba po yung bala. Tsaka sabi ko, hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may papirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Bago yan, may kakaiba raw na napansin si Charity na mag-withdraw ng pera sa airport. Ang daming nagtatanong, saan ang ganito, saan ang ganyan. Mga lalaki po eh. Naka-civilians. May security guard naman na pwedeng pagtanungan bakit sa akin. And then, may bumabangga sa akin. Kalaunan, pinayagan naman silang makalipad pero ang naiwang tanong, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala sa mga airport? Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw. Tanimbala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Sabi pa ng Office for Transportation Security o OTS, hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officer ang gamit ng mga pasahero dahil automated ang pagsasala rito at dumaraan sa automatic tray return system. Kapag ka yung bag merong containing suspicious item, yung computer, yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya, and then that baggage will be subjected for baggage inspection. It's only the time na hahawakan niya ng baggage inspector natin. Yung bullet belongs to the passenger talaga? Lumalabas sa atin kasi nasa bag niya eh. Hindi na raw mag-iimbestiga ang OTS at hindi na kinasuhan ng mag-asawa. Kung 1 or 2 pieces lang kasi marami naman nagdadala niya na sa paniniwala ng iba it is anting-anting. In fact, almost daily nakaka-encounter kami ng ganitong incident. Gate ni Charity, hindi kanya ang bala. Sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? Anong gagawin ko doon? No haircut, no enrollment. Kaya ang gabewang na buhok ng transgender na si Jen, labag sa loob niyang pinaputol. Sobrang lungkot ko po that time po noon na halos hindi na rin po ako kumakain. Umiiyak po ako tuwing gabi. Pulisiya raw ng Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIS sa Maynila na bawal ang mahabang buhok sa mga lalaki. Napakatindi po talaga ng diskriminasyon sa LGBT dahil hindi talaga sila ine-enroll hanggat hindi sila nagpapagupit. Wala naman talagang kinalaman yung buhok sa pag-aaral. Actually, hindi pa po sila satisfied sa gupit ko, but enroll po nila ako kasi shoulder na po itong buhok ko eh. Kaya sa kilos protesta, ngayon ay lumalaban ang Becky ng Bayan!
panawagan nilang baguhin ang student handbook. Sinunog din nila ang bahagi patungkol sa takdang gupit para sa mga lalaki. Kailangan po naka-fixie cut po kami or 2x3 na gupit po. Ayon sa Commission on Higher Education, ang gumagawa po ng student handbook ay hindi ang komisyon, yung university. Pag ginagawa at nire-revisa yan, dapat may konsultasyon sa mga estudyante. Sa pahayag ng IRIST, sinabi nilang pwedeng mag-enroll para sa second SEM ang lahat ng estudyante, anuman ang kasarian at haba ng buhok. Napagkasunduan na rin daw ng pamunuan ng paaralan at ng Baghari IRIST chapter na pag-usapan ng bagong implementing rules and regulations ukol sa enrollment. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad niyong wala pa namang nararating sa buhay. Viral ang live stream video na ito ng isang gurong pinapagalitan ang mga estudyanteng hindi raw siya ginagalang. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Naka-private na ang account ng nag-live pero nai-record ito ng ilang netizen. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Galing squatter ng mararating sa buhay. I-establish natin if it was it during school hour, was it during the conduct of a class na nangyari yan at naka-live siya. Ang tanong ng marami, bakit galit na galit ang guro? Parang meron yatang nabanggit yung certain group of mag-aaral or students about personal issue about the teacher. So parang she was disappointed na may or frustrated na may ganung remark siyang narinig. Ayon sa Department of Education, kinausap na ng kanyang principal at Schools Division Superintendent ang nasabing guro. Inisyohan na rin siya ng show cause order ng kanilang regional director para magpaliwanag ukol sa nangyari sa loob ng 72 oras. Titiyakin ding mabibigyan ng psychosocial intervention ang mga estudyante na nakarinig ng masasakit na salita. Sabi naman ng ACT Teachers Party List, hindi tamang nagbitaw ng mga salitang may diskriminasyon ng guro. Taga Metro Manila raw ang guro na nagtuturo sa public high school. Kinakausap na rin siya ng mayor na nakakasakop sa kanya. Pupuntahan daw siya ng ACT NCR Union para malaman kung may kailangan siyang tulong. Stress ba siya or depressed ba siya? Kaya lang, ang problema ko dito, gusto ko rin tanungin, bakit sinocial media niya pa, no? Hindi dapat sinasabi yon ng isang teacher. Kahit na malaki ang problema niya. Ipinaaresto na ng Senado si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan pa ng show cause order si Kibuloy para pagpaliwanagin kung bakit hindi siya dapat arestuhin sa kabila ng hindi pagdalo sa mga hearing. Pero hindi nakumbinse sa dahilan nito ang komite. Pirmado na ang warrant of arrest ni Senate President Mig Zubiri at ni Senador Risa Ontiveros, chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, na nag-imbestiga sa mga umano'y pang-aabuso ng pastor. Ayon pa kay Zubiri, ginawa ng Senado ang lahat para padaluhin sa mga pagdinig si Kibuloy, kabilang pa ang back-channeling. Tiniyak naman ng Senado ang seguridad ni Kibuloy oras na maaresto siya. Nirerespeto naman daw ng kampo ni Kibuloy ang desisyon ng Senado, pero gagamitin daw nila ang lahat ng legal na paraan para protektahan ang karapatan ni Kibuloy na hindi raw dapat binabaliwala. Lunes ng umaga, humingi ng tulong sa barangay ang isang lalaki. Nahulog daw sa sofa ang 2 taong gulang niyang anak-anakan at nawala ng malay. Kinabukasan, nagpa-blatter ang lola ng bata sa Violence Against Women and Their Children o VAUSI desk ng barangay. Ang sabi kasi sinaktan, allegedly lang po. Pinuntahan sa ospital ng VAUSI at ilang opisyal ng barangay ang ina ng bata. Sa salaysay ng ina, wala raw siya sa bahay nang mahulog umano sa sofa ang anak. Tumawag lang daw sa kanya ang kinakasama para sabihin ang nangyari. Nag-send daw ito ng picture na okay na ang bata. Bandang 10:30 ng umaga. Pero alauna, nag-chat ang kinakasama para sabihin isinugod na sa ospital ang anak niya. Itinanggi ng amain sa VAUSI na sinaktan niya ang bata. Pinuntahan namin siya sa inuupahang bahay pero ang kanyang ina ang humarap sa amin. Tingin naman ang tiyahin ng bata. Po ay simpleng bagsak lang sa sofa. Hindi po yun gano'ng kagrabe ang nangyayari sa bata. Kasi yung particular niya, may malaking pasa po siya kumapapasili sa galiran.
na parang siyang pinuwersa. Iba raw ang kwento ng ina ng bata sa VAUSI at sa pamilya ng biological father. Tinanong ko po sa kanya, sabi ko, kung iyon ay nahulog lang sa sopa, bakit maraming pasa? Ang sagot po niya sa akin ay siya daw po may gawa ng pasa, pinalo daw niya. Kung yan ay pinalo, hindi yung gano'n. Yung pagkakapasa niya parang mga puro. Kakasuhan daw ng tiyahin at ng biological father ang nanay ng bata at kanyang kinakasama oras na makuha ang resulta ng medical examination. Sinisikap naming makuha ang panig ng ina ng bata na nagbabantay sa ICU at nakapatay ang telepono. Maigpit na yakap at halik ang isinalubong ni Lola Teresita sa apong si Ali. Si Ali ang 5 taong gulang na nawala at huling nakita sa Angeles City, Pampanga noong linggo na bitbit ng isang lalaki. Matapos ang 4 na araw, natuntun siya sa barangay San Bartolome sa Novaliches, Quezon City kaninang umaga. Namukaan siya ng ilang taga roon. Nakita rin si Ali sa CCTV kasama ang lalaking kumuha sa kanya. Nilapitan at kinumpronta raw ng mga nakakita ang lalaki. Nakita ko, binibihisan niya yung bata, nakagawon na mahaba. Sabi ko, anak mo ba yan? Hindi siya masagot. Bigla po siyang binihisan yung bata, dinala yung bag, parang nag-aaligaga na siya, aalis. Kaya sabi ng asawa ko, sige sumakay kang motor, ikutan natin kahit siya pumunta. Pasensya na po, may mali po talaga kasi hindi ko po tinner off, pero po hindi ko po pinabayaan po yung bata. Anong ginawa mo? Hayop ka? Anong wala kang ginagawa masama? Tago ka. Ba't di mo sinali sa pulis? Hindi, walang patawad. Kwento naman ni Ali sa kanyang tiyahin. Palo ka niya? Anong ginawa niya? Pitik ka. Pinitik ka. Pipitik ka niya. Mabait ba siya? Salbahe? Salbahe. Itinanggi ng lalaking may ginawa siyang masama kay Ali. Binili pa nga raw niya ito ng mga damit. Yung sasabi po, nagbebenta ng bata, wala po sa linya ko po yun. Kasi kung iwanan ko po siya roon, baka mahulog siya o sino makadampot sa kanya. Ginamit niya talaga yung bata para mamalimos, magkapera siya. May proseso tayo pagdating sa pagkukup ng bata. Pag nakapulot, sa barangay, sa nangyari sa kanya, pwede siyang makasuhan ng kidnapping. Nagpasalamat ang pamilya ni Ali sa lahat ng tumulong para maibalik sa kanila ang bata. Thank you po sa inyong lahat. Patay na nang matagpuan sa loob ng nakaparadang kotse ang 2 bata sa Angeles City, Pampanga. Pasado alas 9 ng umaga nang makunan sa CCTV ang magpinsang lalaki na edad 2 at 3 na naglalaro malapit sa sasakyan hanggang sa pumasok sila sa passenger side sa harap. Mag-aalas 2 na ng hapon nang makita ang mga bata sa loob ng sasakyan na wala ng buhay. Duguan ang isa sa kanila. Isa sa ilalim sa autopsy ang mga bangkay. Aalamin din kung paano sila nakapasok sa loob ng kotse na ginagamit sa pamamasada sa ride-hailing app. Labis ang hinagpis ng mga magulang ng mga bata. Humingi naman ang paumanhin ng driver na gumagamit ng nakaparadang kotse, bagamat wala raw siyang kinalaman sa pagkamatay ng mga bata. Alas 9 pa ng umaga, dumating na sa PITX si Tess Mendoza. Pero ang nakuha niyang ticket para sa air-conditioned bus, panggabi na. Nakuha ko pong ticket is 7 p.m. Punuan po, kahit maghihintay, kinuha ko na lang po. Si Rowena Taguines, wala nang nakuhang ticket para sa biyahe ngayong araw. Mahirap po kumuha ng ticket, nakiusap lang kami dahil senior si mother. Mahirap, lalo na pagsiksikan. Puno na rin hanggang hanggang Miyerkules yata. Ayon sa pamunuan ng PITX, halos fully booked na ang mga biyahe kaya mas maganda raw na magpa-reserve ng mga ticket. Meron tayong mga naka-standby na additional buses at ang LTFRB nangako na mag-i-issue ng mga special permits kung kinakailangan. Nag-ikot na rin dito kanina umaga ang LTO, LTFRB, MMDA, PNP at DICT. Nagsagawa rin ng random drug testing sa 123 drivers. 2 nagpositibo na dadaan pa sa confirmatory test. Inumpes ka agad ng LTO ang kanilang mga lisensya, hindi na sila makakapagmaneho. Bukod dito, nagsagawa rin daw ng roadworthiness test ang LTO. Samantala, nagsimula ng humaba ang pila ng ilang bus terminal sa Manila at sa Taft sa Pasay. Grabe po yung epekto na ginawa nila sa akin.
Grabe po yung pagbugbog po sa amin. Puno ng pasa sa mukha at may gasa pa sa ilong ang 17 anyos na dalagang yan habang kinikwento ang sinapit sa training ng kanilang taekwondo team sa Jesus Lord Colleges Foundation Incorporated sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa biktima, ipinasparing siya ng kanyang coach sa isang lalaking black belter. Yellow belter pa lang siya. Ilang araw siyang na ospital sa tindi ng kanyang inabot. Sa video ng sparring, makikitang ilang beses siyang bumagsak sa mga sipa ng kanyang kalaban. Hindi yan na mamatay dahil sa bugbog. Binugbog po ako na wala akong laban. Tingin ng ina ng biktima, sinadya ng coach na mabugbog ang kanyang anak. Sinadya po dahil may gusto po siya sa anak ko. Hinahatid sundo niya yung anak ko. Biglang inaakap siya, inaakbayan. Tapos inaaya siyang kumain sa labas, magkape silang dalawa lang. Inaaya din daw siyang magsimba. Sinabi po sa akin ng kapatid ko na nagalit po si coach nung nakita yung bouquet po na dala ng boyfriend ng anak ko po. Tinaguro muna nila ang kanilang anak habang siya'y nagpapagaling. Trauma, mentally, physically, damage po. Minsan, ngayon po bumabagsak po siya. Pinapa-MRI po siya. Meron na pong naisampang kaso po, RA 7610. So yun po yung physical injuries at saka psychological abuse po doon sa bata po. Pinaiimbestigahan na raw ng pamunuan ng paaralan ang insidente at nangakong pananagutin ang may sala. Sinuspindi na rin muna ang taekwondo training sa paaralan. Isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite dahil sa pertussis outbreak. Nakapagtala ng 36 na kaso ng pertussis o whooping cough doon. Ayon sa Provincial Health Office, 6 na sanggolang namatay dahil sa pertussis. Mula Enero hanggang nitong March 25, nasa 2 hanggang 4 na buwang gulang lamang sila. Naitala mga kaso sa Bacoor, 13 Martires, General Trias, General Mariano Alvarez, Carmona, Silang, Dasmariñas, Kawit, Imus, Cavite City, Tagaytay at General Emilio Aguinaldo. Naglaan ng provincial government ng 40 million pesos mula sa Quick Response Fund para sa pagresponde sa outbreak. Bago nito, nagdeklara na rin ng state of calamity ang Iloilo City dahil sa pertussis. May outbreak din sa Quezon City. May mga naitala na rin kaso sa Taguig City, Pasig City at Bulacan. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.